Hey guys, welcome to my channel. Gagawa lang tayo ng reaction regarding sa post ni Miss Ana Marie Pamintuan ng I think Philippine Star. Yeah, Philippine Star. June 25. Okay? So, gun culture. Basahin na lang natin diretso. Okay? So, sinasabi niya, gun culture pa. Yan ang title, no? May gun culture ba sa Pilipinas? Kasi, if you phrase it that way, para bang Pilipinas naka-cowboy hat kayo, tapos nakapalagi nakasukbit ang baril na ganyan na anytime na may tumingin sa'yo na masama, puputukan mo Parang gano'n ang gun culture. What do you mean? Common sense lang ang pag-uun ng baril sa panahon ngayon. Hindi kailangan ng gun culture. Hindi ko maintindihan nga yan Please explain. Ano ba ibig sabihin ng gun culture? Lalo na ginagamit nyo yan in a bad light. No? In a bad way. Paki-explain. So, breakdown natin yung kanyang post. No? Sabi niya, the proliferation of both registered and unlicensed firearms must be among the top reasons for our country having one of the highest murder and homicide rates in this region. So, ang tanong, paano niya nalaman? Paano niya nalaman? Must be, sabi niya, sa tingin niya, no? Sa tingin niya. So, it's what she feels sa ano niya lang, pakiramdam niya lang to. Wala siyang, kumbaga, walang resibo. Wala bang resibo? 'Di ba? Kasi ako may resibo ako 'di ba? So, ito, dinadamay niya. Obviously, dahil may nangyaring trahedya sa Tacloban, dinadamay niya ang mga legal gun owners. No? Tapos, sadly, yung ating DILG secretary, hindi raw alam kung ilan ang registered gun owners sa Pilipinas. Buti pa yung mga private entities like, It is estimated that there are approximately 4 million firearms in the Philippines. So hindi pala alam ni ni Secretary John Vic Remulla. So sir, ito 3 years ago. 3 years ago nakuha na nila yung data, tapos ikaw head ka ng DILG, hindi mo alam pa nangyari yun. Firearms in the Philippines, many of which are owned illegally. Yan, buti sila alam nila na majority niyan illegal. So kung narinig niyo yun, dali, ulitin natin, baka hindi nyo narinig It is estimated there are approximately 4 million firearms in the Philippines. Estimated that there are approximately 4 million firearms in the Philippines, many of which are owned illegally. Majority yun. So, pinagtataka ko, ba't hindi alam ni John Vic? No? Okay, so ang sinasabi nitong si Miss Ana Marie Pamintuan, ang rason daw kung bakit mataas ang murder rate, homicide rate dahil sa unlicensed saka mga license. Nasayang hindi ko na-prepare, no? Sabihin ko na lang, ito, on the spot to, type natin. Percentage of legal gun owners involved. Tingnan natin kung makukuha natin in crimes. Tingnan natin. Ayan guys wala tong script. Nakalimutan kong kunin yung data Ayan, Miss Ana Pamintuan, meron ako resibo Pakibasa. Less than 1%, guys. Hindi tayo statistician, pero statistically yan. Nakalimutan ko yung term. Less than 1% of legal gun owners are involved in violent crimes with firearms. Nationwide data, blah, blah, blah. Okay? So, sa Amerika yan, guys. Sa Amerika yan, malamang, kasi may data. Pero meron din data sa Pilipinas. I think, nung nakakuha yung kaibigan natin si Charles, I think, ang data niya is 2%. So, ganun, naglalaro lang naman sa 1 to 2% Ayan ma'am, Miss Ana Pamintuan, meron ako resibo. I-type mo lang sa internet.
percentage ng mga legal gun owners ang involved sa violent crimes with firearms. So ang sa akin, may malis yung pagkakapost niya nito eh. May malis to, ano, 'di ba? Kung ikaw journalist, dapat ipo-post mo is about may facts ka, backed by facts. Hindi yung you feel. Hindi yung ano must be, must be. Hula mo lang, hula lang 'yan, must be. Samantala ito, tinype ko, impromptu. Makikita mo naman eh. So, ayaw niya talaga i-present to. Kasi hindi ito mag-fit sa anti-gun narrative niya at ng mga kasamahan niya na pareho ang pag-iisip, di ba? So, kung i-check nyo, sa Pilipinas, around 2% lang. 1 to 2% lang din. Sa Pilipinas kasi, actually, mas mahigpit kasi may gun control na. Kung tatanungin nyo nga ibang mamamayan sa Pilipinas, ayaw nilang bumili ng barel kasi hassle daw yung pagpalisensya, ang dami daw ano. Si Charles nga masipag lang maglakad eh. Ibig sabihin, pumunta sa krame. Di ba? Hassle talaga eh. At saka hindi lahat makaka-avail ng LTAP. Hindi lahat makaka-avail. Mas mahigpit sa Pilipinas. May gun control kasi. Lahat kinokontrol. Yung part nga ng barel, lahat eh. Yung barrel, kailangan may rehistro. Hindi ka pwede basta magpalit. Di ba? Tapos pagka gun ban, hindi ka pwede mag-transport ng kahit anong peraso ng baril mo. Yung slide, hindi. Mahuhuli ka. Barrel lang, hindi. Mati-trigger system, baka mahuli ka rin dyan. Without looking at the law, ha? Kaya nga, pati yung, may nakita akong comment dati ng isang kababayan natin Sir, pwede ba ako mag-transfer ng spring? Sobrang takot na talaga mahuli. Pati spring, kinatatakutan ng ibiyahe. Kasi basically, lahat ng part ng firearm sa Pilipinas, major parts ng firearm is regulated. No? Tapos, hindi ko na talaga alam ko saan niya kinuha yung na ang kasama daw sa problema is both licensed and unlicensed. It's parang sampal sa mukha ng mga legal gun owners sa Pilipinas. Nagpakahirap kayo na mag-abide sa batas, sumunod sa batas. They made you jump hoops para maka-avail kayo or maka-acquire kayo ng LTAP para maka-avail kayo ng barel. Tapos, magpo-post itong tawag ko dito, hindi to journalism, propaganda to. No? Tatawagin kayo ang problema. Kasama kayo sa problema. Kasi hindi niya siningil. Magkasama talaga both licensed and unlicensed fire. Kayo daw ang problema. Kaya, bakit, ano ba ang percentage ng mga legal gun owners dyan sa murder and homicide rates in this region? Pakilabas nga, ma'am. Ako, impromptu. Ito. Ang alam ko, may data ang PNP, pero siyempre, hindi nila yung basta ilalabas. Lalo ngayon, dahil nagpupush sila ng gun control. Yan, strict gun control has to be among the top reasons for the low crime rate. In example niya pa yung Japan, South Korea. It's unfair na ikwento mo, i-compare mo yung Philippines sa ibang bansa. Napaka-unfair. Magkaiba yung culture, magkaiba yung history. Di ba? Pero kung bilib na bilib ka sa Japan, nakalimutan mo ba kung anong ginawa ng mga Japanese sa atin? Sa mga lolo-lola natin, mga ninuno natin, mga kalalakihan, pinugutan nila ng ulo, mga kababaihan, ni-rape nila, mga sanggol, mga bata, hinahagi sa ere, tapos binabayonet. To the point ng sinearch ko nga sa internet naka-block yung mga pictures, yung war crimes ng Japan. Hindi basta-basta ipapakita kasi it's napaka-gruesome. Tapos bilib na bilib ka sa Japan dahil may higpit sila sa barel. Diba? Paano natigil yung Paano natigil? Bibigyan ka ng brief history lesson. Paano natigil yung war crimes ng yung gruesome acts ng Japan sa atin, sa mga ninuno natin. Binagsakan sila ng atomic bomb ng US. Utang natin yun sa US. Otherwise, hindi matatapos yung pananalasa nila sa bansa natin. God knows kung pinanganak tayo ngayon, kung hindi sila tumigil. Diba? Sabihin, kung pinatay yung mga ninuno natin, wala tayo ngayon. So, after ng World War II, pinadapa ang Japan, the whole nation, luhod kayo sa US.
Oy, parang sinasabi, tumigil na kayo ha. Wag na kayong ulit-ulitin nyo pa. Babagsakan uli namin kayo ng bomba. And then nagkano sila nagkaroon sila ng pact of peace na yung magiging anti-violence sila, parang ganon. So, kaya ngayon wala silang barel. Pero, kumusta naman yung mga yakuza, yung mga criminals? May baril pa rin. The other day nakakita ko ng post na nahuli sa mga yakuza members naka Tommy gun na naka silencer. Naka Tommy gun meron silang Tommy gun. 'Di ba? Meron pa rin. And syempre, magandang example niyan Japan Ginawa ko yun ng reaction nabalta mo na ba yung nangyari sa Prime Minister ng Japan? Si Shinzo Abe. Ginawa ko yun ng reaction 'Di ba? Si Prime Minister Shinzo Abe, mabait na tao yan. Kaibigan niya yan ng Pilipinas Alam niyo ba inassassinate siya sa Japan? Dahil bilib na bilib si Miss Ana sa Japan, wala daw baril. Alam niyo ginawa nung assassin? Gumawa ng homemade na baril. You can't make this stuff up. Pinagbawal ang baril, anong ginawa ng masamang tao, gumawa siya ng homemade na baril. Siya homemade. You can look it up. Posibleng hindi niya alam Hindi ba alam to ni Miss Ana? Ito yung killer Gumawa siya ng homemade na malamang double barrel na 12 gauge shotgun yan. Tapos may baterya pa para sa firing pin. No? So bilib na bilib siya. So ano ibig sabihin? It proves once again yung mga batas hindi yan pinapansin ng criminals kasi by definition criminals don't follow the law. So may gun ban sa buong bansa ng Japan. Anong ginawa ng kriminal? Gumawa siya ng sarili niyang baril. Pinatay niya pa Prime Minister, yung pinakamataas na government official nila, yun ang pinatay. And then syempre, yun may mga yakuza pa. No? Because criminals don't follow the law. Kaya nakakapag-init ng ulo to. Lalo na siguro kung nasa Pilipinas ako, Parang sampal, matapos kayong maghirap kumuha ng LTAP, idadamay na kayo, ka-level lang pala kayo ng mga unlicensed firearms na mga gumagawa daw ng murder and homicide. Talaga? Okay, ito pa. Under Republic Act 10591, there are 5 types. Okay, bakit niya ito inillustrate? Bakit niya binanggit to? License in a country para yung shock factor, para takutin yung mga viewers, yung mga manunood or makakabasa ng kanyang post. Yung type 1, allow ownership, gano'n. Tapos, yung type 5, certain entities and individuals, including several gun collectors, the number is unlimited. Sama mo na si Bato dyan, di ba? Top 5. Ay mga kaibigan natin, naka-type 5 din. Hindi ko na babanggitin. Pero nakita nyo naman sa internet. Pero, example, sige, ibabanggitin na natin, kaibigan natin si Guns Pinoy, type 5. Ilan na ba napatay ni Guns Pinoy? Wala. Wala. Diba? Ito may iba pa natin mga kaibigan. Si Robin Padilla, ilan na ba kahit di natin kaibigan yan, malamang naka-type 5 yan. Ilan na ba napatay ni Robin Padilla? Wala. Na alam natin hindi natin alam. Pero ayun, nilagay niya yan, illustrate niya yan, to shock factor, pantakot. So, tapos, eto hindi ko maintindihan. Sabi niya, it's become a chicken and egg thing. Do you curb gun ownership all around first or go after those with unlicensed firearms? Is the government even capable? Hindi ko maintindihan yung chicken and egg. Chicken and egg, sabi niya, huhulihin mo daw muna yung mga legal gun owners o yung mga illegal guns. That's not a chicken and egg. Dapat kung chicken and egg na example mo, gun violence and then legal gun owners. Ang problema, based on sa data, sa statistics, simpleng type lang sa interweb, makita mo walang kinalaman or very negligible ang percentage ng legal gun owners dyan sa mga homicides na sinasabi mo, mga heinous crimes. Case in point, Tacloban. Huwag na tayo lumayo. Total, dahil naman sa Tacloban, Tacloban tragedy, kaya ka gumawa ng ganitong post, di ba? Anong kinalaman ng legal gun owners doon sa nangyari sa Tacloban? Or RA 10591 specifically, anong kinalaman? Wala! Because mga criminal tong gumawa. Criminal kids tong mga gumawa.
mga underage criminals nung gumawa. Hindi sila kumuha ng LTAP bago mamarel. Hindi sila kumuha ng PTT, Permit to Transport, para madala nila yung baril sa school at mamarel, or PTC, Permit to Carry Outside Residence. Hindi sila nagpa-neuropsychiatric test. Hindi sila nag-gun safety seminar. Hindi sila mga police clearance, mga ganyan, NBA clearance. Wala! So walang kinalaman. So bakit mo inaatake yung mga legal gun owners? And then the law itself is walang kwenta kung pagka ipe-present mo sa mga kriminal, kasi hindi nila yung papansinin. They will find a way. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ako, I stand firm. Pati dun sa babaeng police, biktima din yung babaeng police, guys. Okay? The mere fact, kahit hindi pa natin nakita yung actual investigation, the mere fact na nilak niya yung kwarto niya to prevent access sa baril niya, at yung batang 14 years old, it just so happen na pamangkin niya, dumaan daw sa bintana. Nakita ko yung isang post, group text yata, group chat. Dumaan daw siya sa bintana para makuha yung baril ng tita niya. Tapos parang 2 days daw niya pinagplanuhan paano nanakawin yung baril. Imagine, yung criminal mind talaga eh. So anong nangyari sa RA 10591, gun safety seminar? Wala yan. Tapos licensed firearms owner ang kasama, ang dahilan kung bakit mataas ang ating murder and homicide rates in the region. Mahiya ka naman, ma'am. Nakaka-gun owners dyan. I know a lot of them. And they are law-abiding citizens. Na kahit nahirapan sila, kaibigan natin si Charles, naubos na yung day off eh. Kakalakad ng papeles niya pagka may bibilin siyang baril. Talagang personally, hindi yan nagpapalakad. Talagang siya naglalakad dyan sa initan, dyan sa EDSA, pagpupunta ng krame, pag-asikaso ng papeles. Tapos, ituturo mong dahilan bakit mataas ang murder rate, homicide rate. Di ba sampal yan sa mga ganon? I don't know, kayo dapat sumagot ka, kayo nandyan eh. Pero ako, I feel for you dahil we're brothers in arms. I'm a big proponent of the Second Amendment and the right to bear arms. No? Ang ma-advise ko lang sa mga kababayan ko nasa Pilipinas, na lalo na mga legal gun owners, don't surrender your guns. Don't surrender your guns. No? It's against common sense pagka ginawa nyo yan. Kasi, brace yourselves, darating yung mga panggigipit katulad nito. They will picture you as the bad guys or kasama ng mga bad guys kahit wala kang ginagawa. No? Huwag kayong papayag na isurrender yung baril nyo or yung privilege nyo to own a gun dahil sa mga false narratives na katulad nito. May resibo tayo, ma'am. Madali i-type sa internet. So, with that, tatapusin ko na to. Comment down below. See you next time. Bye.